Hello and welcome back to Tito Dogs TV channel. So for today's video, fuel consumption test tayo ulit. So Sunday ngayon, pupunta tayo sa Bulacan para mag-attend ng isang binyagan. So base dun sa huling fuel test natin going to Baguio, yung ganong trip is nasa 17.1 kilometers per liter ang na-consume natin. So ngayon naman, base dito sa maps, ang pupuntahan natin is around 57 kilometers one way. So 57 one way, 57 pabalik. So more or less nasa more than 100 kilometers ang ibabiyahe natin today. So tingnan natin kung magkano lalabas or ilan yung consumption ng Toyota Zenix natin dito sa ating trip for today. So Sunday ngayon, so medyo less traffic pero base dito sa maps, mag-i-NLEX pa rin tayo. So, share ko lang din sa inyo yung... So, bago akong mag-pultak ulit ngayon, nag-check ako ng ng fuel consumption ng city. During city naman to, ang lumabas is nasa 14.6 kilometers per liter ang city driving consumption nitong Toyota Zenix natin. So, 14.6 pwede na. Base dito sa computer nun, bago ko ni-reset is 15.2. Pero based dun sa fuel tank method is 14.6. So, ayun. So again, for today's trip, 0-0 natin ulit lahat. Yan, so 0-0 na trip A, total average, saka 0-0 na rin. So, ayun. Dito tayo ngayon sa Katipunan, then biyahe na tayo. Let's go! Okay, so update lang. Ito yung status ng fuel natin. 21.3 kilometers per liter. Nakaka 59 kilometers na tayo. So, andito tayo ngayon sa gas station and check natin kung kano yung lalabas or ilang liters lalabas yung na-consume natin sa ating Bulacan trip. Alright. $323. Alright, so tapos na tayo magpa-gasolina. And again, kahapon galing tayo sa Bulacan. From Metro Manila, punta tayo sa Bulacan. Nag-via NLEX tayo doon. So from EDSA, dumaan tayo sa NLEX and nag-exit tayo sa Balagtas exit. So hindi naman siya kalayuan. Pero yun nga, nag-expressway pa rin tayo kahapon. Then after exit sa Balagtas, backroads na tayo going to Angat, Bulacan. So 57 kilometers ang one way doon as per Google Maps. So yung haba ng expressway doon, hindi ko lang sure, pero siguro let's say sa 57 kilometers around mga 20 kilometers, 25 kilometers ang expressway na haba doon. Hindi ako nag-cruise control kahapon
So normal driving lang ako through NLEX and papasok ng Bulacan. Naka-eco mode lang ako. Then kahapon, siguro kung tama yung tanda ko, gumamit lang ako ng power mode isang beses. So more or less, puro eco mode lang all the way. Takbuhan natin yesterday is around sa NLEX, mga takbong 90, 100, ganyan lang. Siguro 110 kung may overtake man na konti. I'm guessing yung ganong average speed 90, 100, ano lang yan, very normal speed or baka nga slow speed pa yan sa NLEX. Yung papunta, I would say moderate traffic lang siya. Hindi naman siya heavy traffic or light, hindi rin naman siya light traffic. Yung pauwi naman, ginabi na kami kahapon. May mga konting traffic din along Bulacan na back roads din sa NLEX. Ganon din, around moderate traffic din. Around 8 or 9 o'clock na kami nakarating sa may NLEX. Medyo matraffic pa rin yung time na yun. So medyo moderate traffic lang naman. Hindi naman siya heavy traffic. So yun yung naging situation noon. Then exit kami sa Mindanao exit. The whole trip naman is moderate traffic lang. So wala naman masyadong heavy traffic nun. Ang takbuhan ko noon or ang apak ko noon sa gas is pitik-pitik lang, siguro 1/4. Tapos rolling lang ako. So, eto na yung consumption reveal natin for the Bulacan trip na ginawa natin yesterday. So, sa 113.4 kilometers na tinakbo natin yesterday, ang na-consume natin na fuel is 5.39 liters. So, kapag kinumpute mo yon para maging kilometers per liter, so ang lalabas doon na kilometers per liter is 21.03 kilometers per liter. So, ano ang nakalagay dito sa computer? So, bago ko ni-reset, actually ni-reset ko na kasi ngayon, so hindi ko na sa inyo mapapakita, pero meron naman akong picture nito kahapon. So, kung tama yung tanda ko, nasa 19.9 or 19.8 kilometers per liter ang as per computer nitong si Toyota Zenix. Based naman dito sa sa fuel consumption natin, as per dito sa na-consume natin mismo sa gasolina is lalabas na 21.03 kilometers per liter. So, sa computer ng Toyota Zenix, 19.9, 19.8. Dito lumabas 21.03. So, medyo magkaiba. Alin doon yung susundin natin, the 21.03 or 19.9. Pero, ang gusto ko lang din masabi dito is, base lang naman dito sa 100 kilometers na trip natin, maganda yung fuel consumption natin noon. 21 kilometers, kahit sabi mo na nga 19 kilometers na lang per liter. Maganda yung consumption noon for 100 kilometers na binyahe. Ngayon, like yung previous video ko going to Baguio, ang lumabas noon 17 kilometers per liter using cruise control. Medyo malayo yun yung 19 or 21 kilometer per liter versus 17 kilometers per liter. Medyo magkalayo yun. Malaking difference yun, yung 2 or 4 kilometers per liter na difference. Malaking bagay yun. So, add ko lang pala, gets ko naman yung Baguio is bundok, so matarik yan compared to Bulacan na puro flat. So, okay. So, isang factor yun na yung Baguio is paakyat and yung Bulacan flatland lang. So, gets ko naman yung guys. Yun lang. So, tama ba? Ito ang next question. So, tama ba na hindi ako nag-cruise control? Or, ang better question ba is, kapag ka naka-cruise control ka ba, ganon, mas malakas sa consumption ng gas. So, unlike nga yung kahapon, again, sinabi ko nga, hindi ako nag-cruise control kahapon. Manual lang talaga, gas lang ako ng gas. Gas preno. Unlike usual na pag dumadaan ako sa mga expressway, nagko-cruise control ako. Or ginagamit ko nga yung adaptive cruise control. Kasi nga, syempre nakakapagod. Ang haba ng expressway, kung apak ka ng apak sa gas, ako naman, di naman ako nagmamadali and mabagal lang naman ako mag-drive. So, okay na ako mag-cruise control. So, yun. Ano masasabi niyo dyan, mga dogos? Okay na ba sa inyo yung ganon? 21 kilometers per liter. Para sa akin, kung palaging 21 kilometers per liter ang consumption natin, okay na okay yun. Hindi na ako magreklamo doon. Dito na natin tapusin. So, ayun. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers and sa ating mga viewers dyan. So, please don't forget to like, comment, and share this video.
Shout out sa aking number 1 subscriber dyan, Lock Vlog. You're the best. Maraming salamat sa tiwala. So yun, so kung may mga other suggestions pa kayo, please don't forget to comment down below. Babasahin ko yan and re-replyan ko kayo as soon as possible. Maraming salamat sa mga nanood and again, see you all sa next video.